Isa mapagpalang oras ng pagbati at panunood sa inyong lahat, mga giliw namin mga taga-subaybay at mga suki naming taga-panood ng programang Gospel and Music Ministry. Kumusta po kayo lahat? Nawa kayo ay madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan at merong malusog na pahangatawan. Sa segment pong ito ay meron tayong espesyal na bisita at siya po ay magbabahagi ng kanyang isang nakakamanghang karanasan ng pagkatawag ng Panginoon sa kanya mula sa pagiging madre ng 21 years hanggang sa siya ay naging Seventh-day Adventist. Ipakikilala po natin, siya po si Sister na dating madre o si Nanay Teresita Ongkengko. Magandang gabi po, Nanay. Bati po kayo. So magandang gabi po sa inyong lahat. Ang biyaya nawa ng Panginoon ay mapa sa ating lahat ngayong gabing ito. Sapagkat pag-uusapan po natin ang tungkol sa journey ko sa aking spiritual life. At sa ganon ay mag-reflect din po kayo kung paano kayo tinawag ng Panginoon. Pinili kayo, pinili ako. Para sa ganon ay namula sa kadiliman ay gusto niyang masaksihan natin ang kaliwanagan. At ipahagi natin ang kaliwanagan na ito sa iba. No? Okay. Ano po ako pumasok sa pagmamadre? Yeah. No. So, ano po ako, ordinaryong tao lang po ako. Wala akong alam sa Bible. Basta Katoliko, nagdadasal lang, nagkukrus, tapos nagsisimba ng misa. Pero hindi ko po alam bakit at saka hindi ko po kilala si Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita. Okay. So, nung nursing student po ako, sa UST po ako at nandun po yung mga Daughters of Charity, no? So, makita ko sila, edified po ako. Sabi ko, parang mga anghel mga ito, parang mga santa. Sabi kong ganon. Tapos po, nung nandun ako sa San Roque Church sa Blumentritt, nandun merong malaking crucifix po doon. Tapos narinig ko si Jesus na sinasabi sa akin, Tess, sabi niya, pumasok ka sa convent. Iligtas mo ang iyong sarili at iligtas mo rin ang iyong mga pamilya. Kasi marami po mga womanizer, marami mga alcoholic, mga gambler, dysfunctional family na kasi naman lahat naman tayo effect of sin. Yes. So sabi ko sa Panginoon, opo Panginoon, papasok ako. Tapos na po ako ng nursing noon, nurse na ako. Pagkatapos ngayon, sinabi ko naman sa mother ko na nurse din, sabi niya, Tess, bakit ka papasok? Ano ka, broken hearted? Jilted ka ba ng boyfriend mo? Sabi ko, hindi ma, sabi ko gusto ko talaga na ibigay ko ang sarili ko sa Panginoon. Sabi ko gano'n. Sabi niya, wag, kailangan ka namin. 5 kami magkakapatid. Ako pa lang ang nagtatrabaho. Tapos panay college student sila. Sabi niya, gano'n, kailangan ka namin. No? So, matigas po ang ulo ko. Ang ginawa ko, underground, nagpe-prepare na ako. Parang dowry. Para kayo kakasal. Panay puti, na nightgown, mga beddings, lahat. Para ka nag-interna sa pagmamadre. Tapos kailangan may pera ka din. Na dowry, para kang interna, nagdo-dormitory, pagkatapos obserbahan ka kung para dito ka ba? Para sa pagmamadre ka ba? O hindi, no? O obserbahan ka yung karakter mo. So ngayon, ang ginawa ko, kinabukasan, papasok na ako sa kumbento, ayaw pa ng parents ko, nilapitan ko yung aking uncle na galing sa Roma, no? Si Father Marcelino Tagle. Ano pa naman siya, Toim Awardee, 10 Outstanding Young Men. Sabi ko, Tiyo, bukas papasok na po ako sa pagmamadre, ayaw ng parents ko. Sabi niya, Tess, sasamahan kita, magta-taxi tayo. So, taxi kami, pasok kami sa Concordia noon, sa may Santa Ana, doon ang mother house. So, 21 years, inobserbahan ako kung okay ba ako sa pagmamadre, Itetest ang humility mo, lahat-lahat. Kung mababang loob ka, kung hindi ka mayabang, mga ganon. Simplicity,
tapos honesty, tapos yung poverty, mga gano'n po. Di nakapasa naman ako, tapos paano po ako lumabas sa kumbento? Kasi pagka pumasok ka na doon, sigurado na kasi may sementeryo, doon ka na rin binibing. Pero anong ginawa ng Panginoon para iligtas niya ako? Very active po ako sa anti-abortion campaign. No? Kasama na mga invited ako ng mga Rotarians. May dala-dala akong bottle ng fetus. Pagkatapos ngayon, merong mga tape recorder ako kasi hindi pa uso ito mga computer. Yung baby, sabi niya, uha, sabi niya gano'n. Sabi niya, gusto kong masilayan ang inyong mga magandang mukha, mama at daddy. Pero pagkatapos, sinasaksyon yung baby. Sabi niya, bakit po? Sabi niya gano'n, umiiyak yung baby. Di ngayon yung mga mother na nag-abort, umiiyak sila. Sabi nila, Sister Tess, anong gagawin namin? Ang dami naming mga nag-abort kami ng babies namin. Sabi ko, magsisi po kayo na inyong kasalanan kasi wala ako masyado alam sa Bible. Magsisi kayo ng kasalanan yun tapos wag nyo nang gagawin. Sabi ko gano'n. Di ngayon po, dito sa ministry ko na ito, very successful. Cover pa ako ng newspaper, mga Manila Times. Nandun yung anti-abortion nan. Doon ang picture ko na may dala akong baby. So, but then, meron po akong estudyante na tomboy. Eh, nakakrush po sa akin. So, very active ang ministry namin. Siya ang very gifted, nag-gitar siya, nagko-compose siya ng song, tapos yung mga chart and everything ng mga fetal development. So, very successful. Eh, ngayon po sa pagmamadre, kailangan wala kang particular friendship. Ang inyong love life mo si Jesus. Eh, ngayon, konsyensya po ako, sabi kong gano'n, doon sa estudyante ko, the end na ng ministry namin. Hindi ko na po pursue. So, ang ginawa niya, kumuha po siya, mag-suicide siya. Eh, ngayon, sabi ng superiora ko, Sister Tess, leave her. Iwanan ko daw. Eh, nakargo po ako ng konsyensya ko, baka mamatay yung tao. So, nag-disobey po ako. So, yung 21 years ko na perfect po ang aking performance doon, ideally and everything, tapos nasira ako dahil one, disobedience. So, dahil na nangyari kay Eva at si Adan, just because of one disobedience, ano nangyari? The sin entered. So, ganun po yung experience ko. Kaya ngayon, I was advised to leave the convent. Desperado po ako. Sabi ko, Panginoon, it's better for me to die rather than to leave the convent. Kasi sabi ko, 4 years na lang, meron na akong silver wedding anniversary ko from 21 to 25. Ina-anticipate ko po yun. E di, yun ang verdict po sa akin. Eh, desperate ako. Sabi ko, Lord, pero ngayon nung makita ko how the Lord was saving me, sabi nga, all things work together for good to those who love Him. Hindi ko alam na gusto ng Panginoon i-save ako para maging mapalapit ako sa Kanya. So, after noon, I have to start life all over kasi sa convent, everything for free. Ngayon, I have to support myself. So, I was thrown in Cebu. I have never been there. Tapos desperate ako looking for a job. But I was overqualified dahil may master's po ako. So I could not land a job. So one time yung sa University of San Agustin that I opened, I was the foundress ng College of Nursing when I was a madre. Nalaman ko na papunta palang Amerika yung kanilang dean. And so tumawag ako, sabi sa akin ng mga pare, pumunta ka dito, Sister Tess. Kasi the position is vacant. You resume your position as the dean. So 5 years po ako pumunta doon as a lay person. No? Para mabuhay ko yung sarili ko kasi I have to start from the scratch. Pagkatapos after that, napunta po ako sa Amerika kasi meron akong sister na battered woman, domestic violence, yung asawa. Eh sabi ng mga parents ko, Tess, tulungan mo ang ate mo.
para makaalis from Canada at dyan sa inyo pumisan, no? Rescue her, sabi ganoon. Kasi 21 years din po yun in abusive relationship. Di meron na naman akong mission na binigay sa akin. Ang bait naman ni Lord, nakapunta ako sa New York. Tapos yung sister ko tumakas. Pumisa na po sa akin, umalis doon sa asawa na gusto siyang patayin. Then after that, I was working in the hospital. Yung boss ko pala, Seventh-day Adventist. In-invite niya ako ngayon, Tess. Sabi niya, merong Millennium Prophecy. Si Pastor Doug Bachelor. That was 1999. Na sa live yon sa Manhattan. Sabi niya, would you like to attend? Sabi ko, yes. I would love to. Kaya ang ginawa ko, nag-attend po ako. Kaya lang, 5th day na ako nag-attend kasi I was still busy with my saint, si Saint Teresa of the Child Jesus. Pinangalan ako. Dumating from Spain. Tapos nag-distribute ako ng estampita with roses. Just to show how fanatic I was. As an idolater, no? Kasi hindi ko kilala nga si Lord. Hindi ko kilala ang Word of God. And so, nung pagpasok ko, ika-5th day, ang pinag-uusapan ni Pastor Doug Bachelor tungkol sa Antichrist. For us, ang Pope is the representative of Jesus. Kung halikan namin yan, we are worshiping Him, no? Kasi not knowing the truth. So sabi ko, ano ba itong napasukan ko? Sabi ko gano'n. But then I prayed so hard. Sabi ko, Lord, you know my heart. Sabi ko, I'm seeking for the truth. I would love to have a love relationship with you. Tapos day in and day out. Tapos nung last day na, gusto ko na magpabinyag. Yung ate ko sumama din sa akin, yung nirescue ko from the domestic violence. So we attended. Tapos nung last day, sabi ko gano'n, magpapabinyag ako. Kasi open ang eyes ko ng Holy Spirit. And sabi ng sister ko, both of us, you see, both of us were attending the crusade. Ang reaction niya, Tess, kulto yung papasukan mo, nagmadre ka pa naman. Tapos ngayon, magpapabinyag ka, kulto yung Seventh-day Adventist. Sabi nga, ano? Pagkatapos naman si Satanas, ayaw niya akong papasukin sa gate. Kinlose yung gate. So I was not able to be baptized, but my hungering for the truth and for the love of Jesus was so strong. So nag-order ako, tapos na yung crusade. Nag-order ako ng mga nila kay Mark Finley, kay Dwight Nelson, all. Pagkatapos I was still working night shift, na 12 hours night duty. But then I engaged in prayer for a month. Pagkatapos nag-aral ako ng mga prophecies, lahat ng Bible and everything. Tapos sabi ko, this is the truth. Tapos all the fire was already burning within me. Sabi ko dun sa boss ko na nag-invite sa akin, sabi ko, Serapin, I have to be baptized. Gusto ko na magpabinyag. I do not know anyone from New York. Taga New Jersey siya. Sabi niya, ang test dito na sa New Jersey, doon sa church namin. No, ang pastor is black. Sabi ko, sige. Tapos in-announce nila. Walang makapaniwala. Sabi nila, yung madre na si Sister Tess, ang papabinyag, hindi yan. Rumor lang yan. Puro pagkatapos nung nandun na ako, during my baptism, I felt, nung nilulubog ako noon sa underwater, na-felt ko, tapos yung first gasping of breath, parang sabi ko, new creature ako. Inugasan yung mga kasalanan ko. Amen. So, I was so happy pagkatapos pina-testimony na nila ako and everything. And then I was nurtured kasi mga kasama ko lahat, Seventh-day Adventists. I would go from one place to the other, from one country to the other, just giving my testimony. Lahat ng mga countries abroad. Wow. Pati France, pati like Barbados, England, lahat yun, Austria. Napuntahan ko lahat, States and Canada. Tapos sabi ko gano'n, Lord, hindi ko pa nakikilala yung mga kapatid ko sa Pilipinas. Sabi ko, so 2014, Pastor Seth Magas invited me to conduct a crusade sa Bulacan. Sabi ko gano'n, sa Bukawi. Sabi ko, Pastor, ang dami dyan, ang gagaling ninyo. Ako wala akong alam sa theology. Sabi ko,
Mag-aaral pa lang ako na gano'n. I was already 60 years old when I was baptized. Sabi ko, Lord, kinakalawang na yung utak ko. Paano ko mamememorize sa mga scriptures? Sabi ko gano'n. You have to make a miracle in my life. Sabi ko gano'n. Pero ginawa naman ni Lord ng miracle pag tumayo ako. Of course, I devoted time talaga prayer at saka study of the Word of God. Lahat ng prophecies, lahat ng Ellen G. White, ko yun, binasa ko lahat yun. I reflected. Kaya naman, all praise and glory to the Lord. Ginamit naman niya ako kahit sa Africa, sa mga different places. No? So I really, everything is to glorify the Lord. And so, after that, dito na ako sa Bulacan. Diyan ako nag-conduct ng mga crusade. Merong pastora na Pentecostal. Pagkatapos merong mga Methodist, may Baptist na they were converted to the Lord. Tapos sa Cagayan naman, there was this lasing na mama. Nung marinig niya yung testimony ko, ikaw, umadre ka. Pagkatapos, naging Seventh-day Adventist. Tapos yung time na ng baptism, husband and wife, nagpabinyag sila. Amen. Sabi niya, ikaw nga, sabi niya, madri ka na 21 years. Sabi niya, ako pa, sabi niya, lasing yung mama. Noon, pero hindi na siya lasing noon. Pagkatapos, and so, I'm so grateful to the Lord. Ngayon, with this pandemic, nandito na ako sa Pilipinas. Sabi kong gano'n, tapos I'm living alone. Ako lang ang Seventh-day Adventist sa family. Unlike when I was being nurtured abroad, ang nakita ko, ang lakas ko, very active ako. Ngayon, hindi man lang ako makalabas. Kaya maganda itong may ministry tayo dito. Amen. Hindi man lang ako makalabas kasi pinagbabawal ako ng sister ko. May edad ka na, tignan mo. Naku, the times are so evil. Sabi niya gano'n, merong bumili lang yung elderly sa grocery. Pagkatapos hindi na nakabalik, pinatay na. Sabi ng sister ko, so parang preso. Hindi ako makaalis unless susunduin ako dito. Halimbawa, pumunta kami sa 13 Martires. Sabi niya, ang kondisyon ng sister ko na I'm staying with her. Sabi kong gano'n na susunduin ka dapat at ihahatid ka. Hindi ko papayagan na ka mag-public. Nung pa naman, kung mahilig ako mag-public kasi panalagaw ako eh. Even nung madre ako, even ngayon, but now, I have to grabe yung pag-ibig. First time ko to be with my family. Kasi noon, nursing student ako at the age of 15, nag-interno na ako sa UST. Pagkatapos naman ng UST, nagmadre ako. Pagkatapos ng madre, nagpunta sa abroad. So hindi ako talaga naka-live in with my family. So ngayon lang na bumalik ako dito, kahit na sa sister ko dahil namatay na yung dalawa kong kapatid. Kaya yun ang struggle ko. Sabi ko, Lord, you are testing me. Kasi if you are alone, doon ang challenge lalo. Kasi noon, surrounded ako panay mga Seventh-day Adventist. Si Pastor Wong, ang tinitirahan ko 10 years sa New York. Yeah. Nanay, nung kayo po ay nag-decide na magpabaptize sa Seventh-day Adventist, ano yung nagpahikayat sa iyo o nagkaroon ng eagerness ka na magpabaptize? Ano yung naghila sa iyo? Bakit ka nagpabaptize sa Adventist? Yung sa akin, talagang inano ko ng touched by the Holy Spirit na this is the truth. Kasi nung mag-study na ako ng Bible, Spirit of Prophecy, tapos mga writings si Ellen G. White, it's all, sabi ko, the truth. Lalo na yung mga Sunday sacredness na sinasabi nila, it's really the Sabbath. Wala from Genesis to Revelation, walang sa Sunday worship. So sabi ko, ang dali mong malinlang. You can easily be deceived if you do not know the Word of God. Ngayon yung mga kaibigan ko bumalik ako sa convent, pinisita ko sila. Ngayon lang nila malalaman ng testimony ko kasi through this. Dahil hindi naman sila, they welcome me, but they do not ask. Yeah. Siguro nagkakahiyaan din. Ganun din, nag-attend ako ng reunion kasi I was the foundress of the University of San Agustin College of Nursing.
Nag-attend ako, first time kong mag-attend. Sabi ko to witness. So ngayon malalaman nila. Opo. But So, to us, oo. Opo. Ano po ang inyong panawagan or appeal doon sa mga taong who are still in darkness? Ano yung panawagan o appeal sa kanila para masumpungan nila yung truth at makilala ang Panginoon Jesus? So ang panawagan ko lang, lahat tayo magkakapatiran sa Panginoon. Walang itim, walang yelo, walang puti. Lahat tayo sapagkat ang dugo ni Jesus na nananalaytay sa atin. Dugo niya na sinakripisyo niya sa Kalbaryo para sa ganun ay maligtas ang sanlibutan. Hindi lang ako, hindi kayo, lahat ng tao gusto niyang iligtas. Pero dahil siya ay Diyos na papagmahal, hindi niya tayo pinipilit. Kailangan voluntaryo na galing sa puso natin ang pagsunod sa Kanya. So ganun na nangyari sa akin po. Wala akong alam tungkol sa Biblia, wala sa salita ng Diyos. So hindi ako magkaroon ng relationship with Him, hindi ko siya kilala. 21 years ko siyang sinerve sa kanbento, pero ang alam ko about the mga encyclicals ng Papa, about mga lives ng saints, puro si Jesus ay deep study. Kaya minumungkahi ko po sa inyo na pag-aralan niyo po ang Bible at before opening it, mag-ask kayo sa Holy Spirit na to open the eyes of your understanding para sa ganon ay maunawaan ninyo at maibigay ninyo ang inyong sarili at ma-apply ninyo. The truth must be alive in our lives because it has the power to transform us. So nakita ko po, of course it is not overnight ang transformation natin. Sabi ko nga, 60, ngayon 84 na po ako. But thanks be to God, the Lord has preserved my health. Wala akong gamot, wala po akong medicine, and I'm enjoying life, no? So yun ang gusto ko lang na at the same time yung prayer. Kasi sa prayer, we are talking to God. Sa naman sa scripture, sa Bible, God is talking to us. Kaya meron two-way conversation. Kaya yung relationship natin sa Kanya, whether kung saan man kayong religion, it is not the religion that will save us. It is Jesus who has the power to save us. No? Si Jesus lang. Kaya sabi nga sa John 1:29, sabi nga nun ni John the Baptist, sabi niya, behold, sabi niya, the Lamb of God, who alone is able to save us from our sins, no? Siya lamang. Nung madre ako, sige ang confession namin once a week. Sabi mo sa pare, bless me Father for I've sinned since my last confession was last Friday, so every Friday. And then sabihin mo ang root cause of your sin. Sabi ko, Lord, parang hindi naman, na parang nagiging worse naman ako. Hindi ko naman na-overcome yung mga sins sa buhay ko. Sabi ko gano'n. But then, ang alam natin sa Bible, who has the power to forgive sin, it's only God. Kaya si Jesus lang, direct mag-confess tayo. Merong inano ka ng Holy Spirit, bakit mo ginawa yun? Bakit masama yung ginawa mo? Right there and then, we can, Lord, forgive me, Lord. Mahina po ako. Tulungan niyo po ako. So we accept our sins. So right there and then, napatawad na tayo ng Panginoon, humingi na tayo ng tawad. Tapos kung may na-offend naman tayo, magsabi tayo, I'm so sorry nakapagsalita ako ng masama against you, forgive me. Hindi, resume na naman yung natin. So ganun lang kadali, no? Kaya pag tinanong, are you saved? Kung tinanggap po si Jesus, yung kanyang righteousness, it is only the merits of Jesus crucified na hinugasan na yung kasalanan natin, pati na yung mga punishments sa sins natin, tinanggap natin yon. There is no reason for us to be lost. So ginawa niya lahat. It is within His power. Kaya lang ang maano sa atin, I can save myself, hindi ko kailangan si Jesus. So hindi tayo lumalapit. Ang sinabi niya, all power and authority is mine, but you have just to come and ask me, but you don't ask me. So paano tayo?
Kaya ganun po, lalo na ngayon, makita natin last days na ngayon, malapit na po siyang dumating si Jesus. So kinakailangan ma-intensify natin yung love relationship natin sa Kanya. At the same time, kung nandiyan na si Jesus enthroned in our hearts, siya na po ang gagawa. Magiging witness tayo, gagamitin niya tayo. Kaya one time kumakain ako sa mall sa New York. Pagkatapos merong isang family, tinuturo ako. Di lumabas ako dun sa kinakainan ko. Sabi ko, ano po mapaglilingkod ko sa inyo? Sabi niya, hindi ba ikaw yung nasa television, ikaw yung madre noon? So makita nyo, parang spectacle tayo. Sabi nga ni Paul, we are a spectacle to unfallen worlds, to angels, and to men. Kaya very important po yung naandyan, pasakop na tayo sa Panginoon. Sabi nga kay James 4 verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. No? Kaya sabihin natin, mahina po i-acknowledge sa atin, mahina po ako Panginoon, lalo na sa tukso, kailangan ko po kayo. No? So, no reason for us. So we can be happy, we can live a happy life because John 10:10 said, Jesus came in order to give us life in abundance. Hindi lang yung ordinary life. Imagine, full life. Kaya sabi ko sa age ko na 84 na ako ngayon, sabi ko, natutukman ko, I enjoyed my food. Tapos enjoy ako pag lumalabas kami, lahat-lahat. Enjoy ako ng So, I always give thanks and praise to the Lord. Sabi ko, well, there is still breath in my nostril, and then my heart is still beating. I have to praise the Lord because He has been so good to me, and I pray that you will also experience, you will have a personal experience in the things of God, especially with Jesus, because He has done everything for us. There is no reason to be lost. Amen. Amen. Thank you. Love you. I love you all. Okay. Thank you. Thank you, Nanay Teresita. Mga minamahal na mga kapatid, nakita natin ang napakakamanghamanghang karanasan ni Nanay Teresita mula nung siya ay naging madre for 21 years hanggang sa masumpungan niya ang katotohanan dito sa Seventh-day Adventist, and she was baptized at the age of 60 years old, Nanay, no? And now, siya ngayon ay 84 na at masayang naglilingkod sa ating Panginoon. Mga minamahal namin na mga kapatid, I hope and pray na kayo ay na-inspire sa napakagandang testimony at conversion story ni Nanay Teresita. Isang naging madre, subalit tinawagan ng Panginoon para sa tunay na paglilingkod sa tamang pananampalataya. Ang Diyos nawa ang patuloy na magpala sa atin at pakishare po ng video na ito upang marami pa po ang ma-inspire, marami ang ma-blessed, marami ang makinabang at maraming mga taong madala sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Salamat po, Nanay Teresita Ongkenko, sa inyong panahon. Salamat sa inyong pag-share ng conversion story. Ang Diyos din ang magpala sa iyo. Patuloy kang pagkalooban ng good health and of course, long life. And enjoy mo lang ang buhay habang ipinahiram pa ng Panginoon sa bawat isa sa atin habang tayo naghihintay sa very soon ng kanyang pagdating. Ito po ang inyong kapatid kay Kristo, kapatid na Joel Arceta na nagsasabi, ang Diyos nawa magpala sa atin. Ingat and God bless you, mga kapatid.